Nagpaliwanag sa Senado ang ilang opisyal ng Energy Regulatory Board at Department of Energy kung bakit nagkaroon ng forced outages o brownout sa Luzon. May ulat on the spot si Jam Sisante. Jam? Yes, Rafi, 12 power plants ang halos sabay-sabay sa ilalim sa maintenance at 8 naman na nagkaroon ng forced outages nitong July 26 hanggang August 5. Yan daw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga brownouts sa iba't ibang bahagi ng Luzon sa panahong ito, sabi ng Energy Regulatory Commission sa pagdinig ng Senate Energy Committee ngayong umaga. Ayon sa Department of Energy, nagsabay-sabay ang maintenance shutdown ng 12 planta dahil napuspon ang kanilang scheduled maintenance dahil sa eleksyon 2016, kung kailan inutos na tumakbo dapat lahat ng planta. Inireport naman ng 8 planta na nagkaroon ng problema sa kanilang pasilidad kaya napilitan silang magtigil ng operasyon. Iniimbestigahan na ng DOE at ng ERC kung mayroon bang sabuatan upang umonti ang supply at tumaas ang presyo ng kuryente. Pero ayon naman sa DOE, sa panahong nakulangan ng supply, 1 oras lang naman tumaas ang presyo ng kuryente at hindi gaanong malaki ang magiging epekto nito sa electric bill ng consumers. Sa ngayon, normal alert level na ang NGCP dahil sapat na raw ang supply ng kuryente. Sisiguraduhin daw ng DOE na hindi na magsasabay-sabay ang maintenance ng mga planta upang hindi na maulit ang ganitong insidente. Pag-aaralan din daw ng Senate Energy Committee kung anong dapat amyendahan sa batas upang lalo pang mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Rafi? Jam, kung scheduled maintenance yung ibang mga dahilan kung bakit nagtigil operasyon yung mga planta, hindi ba raw sila nag-usap-usap na schedule man lang kahit na araw yung pagitan para hindi naman magkaroon ng pagkukulang sa kuryente, Jam? Yun nga, Rafi, mukhang nagka-problema dahil dapat schedule talaga at hiwa-hiwalay dapat o magkakalayo yung maintenance shutdown ng mga planta. Kaso dahil nga doon sa election 2016, hindi nasunod yung schedule. Tapos kinailangan ng kumbaga magsagawa ng maintenance shutdown ng mga planta pagkatapos noon. Hindi na coordinate I suppose ng maayos kung kailan sila mag-shutdown. Kaya ayun, nagkaroon ng kakulangan sa supply ng kuryente. At yun naman daw yung susubukang iwasan ng DOE at kaya ngayon ay nakikipag-coordinate talaga sila sa NGCP at doon sa mga power plants para masiguro hindi na mauulit yung ganitong pangyayari. At kung hindi naman sila nag-shutdown, Jam, ay tuluyang masisira yung kanilang mga planta at mas magiging malaking problema. Ganun ba yung sinasabi nila, Jam? Tama yan, Rafi. Dahil nga hindi nasunod yung kanilang scheduled na maintenance shutdown, kung tuloy-tuloy sila na mag-operate, ay posibleng mas magkaroon pa ng malaking problema dahil pati yung pasilidad nila, posibleng kompromiso, Rafi. Maraming salamat, Jam Sisante.